Ang mga great white shark ang pinakamalalaking mandragit na pating sa mundo. Mga bagong panganak na sanggol, hindi ba? Ito ay dahil walang nakakita ng isa sa ligaw, tila hanggang ngayon. Habang pinapanood ito, iniisip ko bilang isang mangangaso ng shed, baka mangyari na ito. Nakuhanan ng drone footage ang mga hindi kapani-paniwalang tagpo na magpapatanong sa iyo kung ano ba talaga ang totoo. Parang gusto ng mga magulang na ilibing ang kanilang anak sa bitak na ito para protektahan at yakapin ito ng bundok. Mula sa bagong silang na great white shark hanggang sa mga hindi kilalang lumilipad na bagay na mabilis na gumuhit sa langit, ang mga tuklas na ito ay kakaibang karanasan na siguradong hindi mo pa kailanman nasaksihan. Kauna-unahang footage ng bagong silang na great white shark. Humawak ka ng mahigpit dahil may isang pambihirang tagpo tayong nasaksihan sa drone footage. Sa unang pagkakataon, posibleng nakita natin ang isang bagong silang na great white shark na lumilitaw sa ibabaw ng karagatan. Pero huwag kang palilin lang sa kanyang kakyutean. Hindi ito ang karaniwang baby shark. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang napakabatang piyop, ilang oras pa lang ang tanda, at ipinagmamalaki ang kanyang bilog at nakaaaliw na dorsal fin. Nasa perpektong lugar sina wildlife photographer Carlos Gauna at Philip Sternes mula sa UC Riverside sa baybayin ng California para makuha ang bihirang at hindi inaasahang sandaling ito. Sa simula, inakala nilang isa itong albino na pating, ngunit kalaunan, ipinakita ng munting piyop ang tunay nitong kulay, isang tagpong maituturing na makasaysayan sa larangan ng agham at konserbasyon ng mga pating. Sino ba naman ang mag-aakalang ang isang baby shark ay magdudulot ng ganitong klaseng kasabikan? Misteryosong hindi kilalang lumilipad na bagay, nakuhanan sa Nevada. Habang nagsasagawa ng karaniwang pagkuha ng footage sa hilagang bahagi ng Nevada, inakala ng crew na mga pangkaraniwang kuha lang ang makukuha nila. Ngunit nang balikan nila ang mga video ng araw na iyon, may natuklasan silang lubhang nakakagulat. Isang hindi kilalang lumilipad na bagay, lumilipad sa di masukat na bilis, ang biglang dumaan sa screen at naglaho sa isang iglap. Lumipad ito ng 5 metro sa loob lamang ng 1 segundo. Sapat para makalikha ng sonic boom, ngunit wala man lang narinig na ingay. Kahit na milya ang layo ng drone mula sa bagay na ito, malinaw pa rin itong kita at malinaw na naitala. Ang paraan ng pagkilos nito ay nagpapaalala sa mga crew ng mga makabagong jet na nakikita sa media. Ngunit ibang-iba ang antas nito. Sa una, nag-aatubili silang ibahagi ang footage dahil hindi sila sigurado sa kung ano nga ba talaga ang kanilang nakuha. Ngunit matapos itong ipakita sa mga kaibigan at pamilya, na lahat ay labis na nagulat, nagpasya silang ibunyag na sa buong mundo ang nakagugulat na tuklas na ito. Ang lalaking taguan ng butas. Sa isang bihira at nakaaantig na tagpo na nakuhanan ng drone, nasilayan ng mundo ang buhay ng isang lalaking namumuhay ng mag-isa sa kalaliman ng kagubatan ng Amazon. Nag-iisa siyang namataan na pinuputol ang isang puno. Hudyat ng isang pamumuhay na hindi naabot ng modernong sibilisasyon. Hindi lang siya basta ordinaryong lalaki. Siya ang tinatawag na lalaking taguan ng butas, ang huling nabubuhay sa kanyang tribu. Nanggaling ang kanyang pangalan sa kakaibang ugali niyang paghuhukay ng malalalim na butas. Ang ilan ay may patibong para sa mga hayop, ang iba na may nasa kanyang mga silungan bilang proteksyon sa panganib. Sa loob ng maraming dekada, nabuhay siyang lubos na nag-iisa. Lumalayo sa mundo matapos ang masaklap na pagkawasak ng kanyang buong lahi sa isang madilim na yugto ng kasaysayan ng Brazil. Nanatili siyang nag-iisa, patuloy na nabubuhay sa gitna ng kagubatan sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa kasamaang palad, makalipas ang ilang taon matapos makuha ang footage, natagpuan siyang wala ng buhay. Isang tahimik na pagtatapos sa kwento ng kanyang tribu. Bihirang pagkalagas ng 2 sungay, nakuhanan ng drone. Habang lumilipad ng kanyang drone malapit sa Juniper, New Brunswick, may nadiskubring hindi inaasahan si Derek Burgoyne. 3 lalaking moose na malayang gumagala sa kagubatan. Sa kanilang 3, isa lamang ang may kumpletong pares ng sungay. Ngunit biglang may hindi pangkaraniwang nangyari. Walang pasabi, isa sa mga moose ang naghulog ng parehong sungay nito, sabay. Bihira itong mangyari dahil karaniwang nalalagas ang sungay ng moose isa-isa sa loob ng ilang linggo. Dahil sa sobrang pagka-curious, hindi nakatiis si Derek at sinundan ng bakas. Umaasang makukuha niya ang mga nalagas na sungay. Dahil sino ba naman ang hindi magnanais na magkaroon ng pares ng mga ito? Ang dakilang habulan ng humpback. Isipin mong nasasaksihan mo ang 15 lalaking humpback whale na nasa isang matinding habulan sa baybayin ng Queensland, Australia. Pero hindi lang ito basta whale watching. Isa itong mapusok na laro ng pag-ibig. Ang nasasaksihan mo ay tinatawag na
Heat Run, isa sa pinakamadalang at pinakapanabik na eksena sa kalikasan. Karaniwang bumibiyahe ang mga humpback whale sa maliliit na grupo ng 2 o 3, pero kapag nagtagpo ang panahon ng migrasyon at panahon ng pagpaparami, nagiging ligwild ito. Noong Setyembre 2021, nakuhanan ng drone footage ang mga dambuhalang nilalang na ito habang masigasig na hinahabol ang isang babaeng whale. Ang tanong, sino ba talaga ang may hawak ng kontrol? Siya ba ang nangunguna sa habulan? O ang mga lalaki ang habol na habol sa kanya? Kahit ano paman, isa itong matinding kompetisyon kung saan bawat paglangoy at pagsaboy ng tubig ay dagdag sa drama ng nakamamanghang karerang ito sa ilalim ng dagat. Pag-akyat sa isang 457 metrong broadcast tower. Naisip mo na ba kung ano ang pakiramdam ng umakyat sa isang broadcast tower na may taas na 457 metro? Salamat sa ilang nakakabighaning kuha ng footage, makikita mo na ito sa sariling mata. Ang pag-akyat sa mga higanting tore na ito ay hindi para sa mahina ang loob. Trabaho ito ng mga profesional na talagang sinanay para rito. At malamang, may kaakibat din itong magandang bayad. Harapin man nila ang matitinding kondisyon ng panahon o matinding pagkahilo sa taas, lahat ng ito ay kinakaya nila para mapanatiling buhay ang mga paborito nating palabas at channel. Habang umaakyat sila, nilalabanan nila ang lahat, mula sa matitinding hangin hanggang sa nakalululang mga bangin. Kaya't isa itong trabahong parehong mapanganib at kapanapanabik. Isa itong matinding misyon na may tanawing hindi mo matatagpuan kahit saan. Mga kabaong sa bangin, natuklasan sa tsina. Hindi ka makapaniwala sa bagong natuklasan ng mga drone sa Wuxi County, bahagi ng timog kanlurang Chongqing sa China. Lubos ang pagkagulat ng mga mananaliksik nang makita nila ang sinaunang mga kabaong na literal na nakasabit sa gilid ng mga bangin. Oo, tama ang narinig mo. Ang mga kabaong na ito ay tila nakalutang sa mga patayong bangin na para bang sumusuway sa batas ng gravity. Hindi ito karaniwang libingan. Itinaas ang mga kabaong na ito sa matataas na bato. Isang gawain na siguradong kinailangan ng napakalaking pagsisikap. Para itong eksena mula sa isang pelikula ng pakikipagsapalaran. Ang tuklas na ito ay nagbibigay ng kamanghamanghang sulyap sa matatapang na kaugalian ng sinaunang mga kabihasnan sa paglibing. Hindi ito yung tipikal na sementeryo. Sino ang makapagsasabi kung anong iba pang mga lihim ang tinatago ng mga bangin na ito? EF3, tornado, winasiwas ang bayan sa Kansas. Isang napakalakas na EF3 tornado ang tumama sa isang maliit na bayan sa Kansas at nakuha sa footage ang bawat nakakakabog na sandali ng dambuhalang bagyong ito. Hindi ito basta-bastang ipo-ipo. Ang EF3 ay seryoso na may bilis ng hangin sa pagitan ng 136 at 165 metro kada oras, sapat para magwasak at magpalipad ng mga labi ng mga estruktura. Hinagupit ng tornado ang halos 1,000 estruktura, nag-iwan ng landas ng pagkawasak. Matindi ito, walang duda. Pero ito ang hindi kapani-paniwalang bahagi. Sa kabila ng pinsala, walang nasawi. Walang nawalang buhay. Isang tunay na himala na sa gitna ng lahat ng ito, nalampasan pa rin ng komunidad ang pinakamasahol na maaaring mangyari. Natuklasan ang mga nakatagong lawa ng Iceland. Narinig na ni Aurel Manea, 34 na taong gulang, ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga tagong lawa na ito. Mga lugar na halos walang sino mang tunay na nakakita, kundi ilang malabong video lang online. Dahil sa ilang malabong direksyon mula sa isang kaibigan, alam niyang kailangan niya itong makita ng personal. Pero hindi ito magiging madali. Kinailangan ni Aurel ang mahabang biyahe at matinding paglalakad kahit walang kasiguraduhan na makikita nga niya ang mga lawa. Pero matapos ang lahat ng iyon, sa wakas ay narating niya ito. At ang nasundan niyang kuha ay isang bagay na walang sino mang nakita noon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, nakuhanan ni Aurel ng kamanghamanghang drone footage ang mahiwaga at tagong mga lawa na ito. Lumitaw ang nakatagong simbahang Dominikano. Noong dekada 1960, nalunod ang isang simbahang Dominikano sa Mexico matapos itayo ang isang dam at mula noon ay nanatili itong nakatago sa ilalim ng tubig. Karaniwan, maaari mo itong masilip tuwing tagtuyot. Pero ang matinding tagtuyot ngayong taon ay nagdala ng pambihirang tanawin. Bumagsak sa 16% ng karaniwang kapasidad ang antas ng tubig sa dam. Kaya muling lumitaw ang simbahan, halos buo pa, at ipinamalas ang maganda nitong estrukturang gawa sa bato. Salamat sa drone footage. Nasilayan natin ngayon ang makasaysayang simbahan sa buong karangalan nito. Matatag pa rin kahit ilang dekada itong nasa ilalim ng tubig. Ang kamay na bigla na lang lumitaw.
Habang nagsasaliksik sa Greenland Sea gamit ang isang mini-submarine, 2 explorer ang nakaranas ng isang tagpong parang hango sa isang sci-fi na pelikula. Isa sa kanila ang nagvi-video ng bigla na lang mula sa wala. May lumitaw na isang maputing kamay na parang multo. May mga kaliskis sa pagitan ng mga daliri at dumikit sa salamin mismo sa likod niya. Nang lumingon siya, nasilayan niya ang anino ng isang madilim na anyo na biglang lumusong sa kailaliman. Ayon kay Dr. Thorsten Schmidt, isang marine geologist na nasa loob ng submarine, parang tumitig daw siya sa mukha ng isang nilalang na may sariling katalinuhan. Isang bagay na hindi maipaliwanag, pero halos tao ang anyo. Pero heto ang nakagugulat. Ayon sa isang eksperto na nakatuklas ng kaparehong labi sa South Africa, posibleng pareho ang species ng nilalang na ito. Ang nakakakilabot na karanasang ito ay nag-iwan ng tanong sa lahat. Ano pa kaya ang mga nilalang na nagkukubli sa kailaliman ng karagatan? Drone ang naging tagapagligtas ng nawawalang babae. Sa Asheboro, North Carolina, isang nakaaantig na kwento ng pagliligtas ang naganap nang mawala ang isang 81 taong gulang na babae na may demensya 1 linggo ng umaga. Nagsimula agad ang paghahanap kasama ang mga deputy at ang kanilang K9 unit na sinusuyod ang paligid, ngunit nahirapan silang galugarin ang lugar dahil sa komplikadong lupain, lalo na't napapaligiran ito ng malawak na taniman ng mais. Doon na pumasok ang drone ng departamento. Mula sa himpapawid, agad nitong namataan ang isang kulay lila na bagay, ang jacket ng babae, nakitang-kita sa gitna ng maisan. Salamat sa matalas na mata ng drone, agad nilang natunton ang babae at naibalik ito sa kaligtasan. Isang paalala kung paanong ang teknolohiya ay maaaring maging tulay sa pagligtas ng buhay. Nakapanlulumong sunog sa kasal sa Mosul. Sa isang napakasakit na sandali, noong ika-27 ng Setyembre 2023, nakuhanan ng drone footage ang trahedyang naganap sa isang kasalan sa Mosul, kung saan ang masayang pagdiriwang ay biglang nauwi sa trahedya. Habang nagsasayaw ang mag-asawang ikinasal sa kanilang unang sayaw, biglang sumiklab ang apoy sa Al-Haytham Wedding Hall sa distrito ng Al-Hamdaniya at agad itong kumalat nang wala sa kontrol. Mabilis na lumaganap ang apoy at sa kasamaang palad, halos 100 katao ang nasawi habang halos 500 pa ang nasugatan. Dahil may 800 panauhin sa loob ng lugar, hindi masukat ang takot at kaguluhan habang sinisikap ng lahat na makaligtas sa apoy. Ayon sa mga ulat, ang sunog ay nagmula sa mga paputok, kandila, at iba pang bagay na madaling magliyab na ginamit sa selebrasyon. Ang video na ito ay isang matinding paalala kung gaano kabilis maaaring humantong sa kapahamakan ang isang masayang okasyon. Isang masakit na kwento na lalong pinabigat ng footage. Ang pabilog na galaw ng mga reindeer. Kamakailan, isang drone flight ang nakakuha ng hindi kapanipaniwalang tanawin. Isang dambuhalang grupo ng mga reindeer na gumagalaw ng sabay-sabay sa perpektong pagkakahanay, na tila bumubuo ng isang buhawi. Ipinapakita sa footage kung paanong ang mga hayop ay umiikot sa isang siksik na formasyon na mistulang isang higanting whirlpool. Isang kamanghamanghang sandali na nagpapakita ng kapangyarihan at kagandahan ng kalikasan sa pinakatindig balhibong anyo nito. Halos namatay ang aso sa dalampasigan dahil sa buwaya. Sa isang maaraw na dalampasigan sa Queensland, masayang naglalakad ang isang aso sa baybayin. Masiglang kumakawag ang buntot at tila ninanamnam ang kanyang araw. Ang hindi niya alam, ilang talampakan lang ang layo. May isang buwayang nakatago sa mababaw na tubig, matyagang nakamasid sa walang kamalay-malay na aso. Ang buwaya, isang malaking mandaragit na kilala sa pagtitimpi at bilis ng pag-atake, ay tahimik na nag-aabang. Samantala, ang aso ay patuloy lang sa pag-amoy-amoy, masayang masaya sa paligid. Kilala ang mga buwaya sa pagiging tuso at sobrang bilis kapag umatake. Sa kabutihang palad, hindi gumalaw ang buwaya at ang aso ay dahan-dahang bumalik sa ligtas na lugar. Walang kaalam-alam na muntik na pala siyang mamatay. Multong sakay ng kabayo, namataan sa isang kastilyo. Habang pinapalipad ni Tom Arnold ang kanyang drone sa ibabaw ng Berkeley Castle sa Gloucester, kinukuhanan niya ng footage ang makasaysayang lugar nang may biglang hindi inaasahang naganap. Habang kinukunan niya ang courtyard, napansin niya ang isang malabong anino, tila isang lalaking nakasakay sa kabayo na dumaraan sa eksena. Bigla na lamang nawalan ng koneksyon ang drone at hindi na tumugon sa mga utos ni Tom. Sa taranta, pinindot niya agad ang return to home button upang ibalik ito. Ngunit nang muling panoorin ang footage, nagulat siya. Nang i-zoom in at i-rewind ang video, ayun,
isang malamultong figura na tumatakbo sa courtyard. Si Tom, isang TV production IT specialist na baguhan pa lang sa paggamit ng drone, ay hindi maipaliwanag ang nasaksihan niya. Sinuri niya ang flight data, pero normal ang lahat, maliban sa misteryosong anyo. At hindi ito ang unang karanasan ni Tom sa kakaibang mga pangyayari. Sanay na siya sa mga hindi maipaliwanag na karanasan. Libingan ng mga sasakyan. Habang lumilipad ang isang drone sa tahimik na bahagi ng kanayunan sa Amerika, may nadiskubring tanawin na tila hinango mula sa isang post-apocalyptic na pelikula. Isang libingan ng mga sasakyan. Daan-daang inabandonang kotse ang nakakalat sa buong lugar. Unti-unting kinakalawang sa ilalim ng makakapal na damong ligaw. Ang tanawin ay parehong nakakakilabot at kaakit-akit, na may mga sasakyang mula pa sa klasikong panahon hanggang sa mas bagong modelo. Lahat ay tila iniwan at hinayaan na lang sa kupin ng kalikasan. Isang kakaiba at nakakapanindig balahibong paalala kung gaano kabilis makukuha pabalik ng kalikasan ang mga iniwang bakas ng tao. Nakuhanan ng drone ang dagat ng mga flamingo. Naranasan mo na bang makakita ng drone shot na mapapahinto ka sa iyong pag-scroll? Isipin mong nanonood ka ng footage at akala mo'y dagat ng makukulay na bola lang ang iyong nakikita na lumulutang sa tubig. Ganyan ang eksaktong nangyari nang makuhanan ng drone sa Kenya ang isang nakakabiglang tanawin, 30 milyon na flamingo. Sa unang tingin, parang ilusyon lang ang mga matingkad na kulay rosas. Pero totoo ang lahat. Sa malapitan, ang mga flamingo ay bumubuo ng isang surreal na tanawin. Ginagawang isang kagila-gilalas na eksena ng kulay at galaw ang buong kalikasan. Para bang may isang ingranding pink na party ang kalikasan. Pero hindi tayo naimbitahan. At mas lalo pang gumanda ang eksena nang makuhanan ng isa pang drone ang mga flamingo na sabay-sabay na lumilipad sa perpektong pagkakaayos. Mas lalo pang naging mahiwaga ang kabuuang tanawin. Perpektong hugis gasuklay na lawa ng kalikasan. Naranasan mo na bang makakita ng isang lawa na tila disenyo mismo ng kalikasan? Sa footage mula sa Free State Region, malapit sa Bloemfontein, South Africa, isang lawa ang natuklasan na may hugis gasuklay na napaka-perpektong kurbado. Parang ginuhit gamit ang isang kompas. Mula sa himpapawid, gamit ang drone o sa lupa, gamit ang CCTV, patuloy na ibinubunyag ng mga kamera sa lupa ang mga nakatagong hiwaga ng kalikasan. Halina't samahan kami habang sinisilip kung paano ang mga anggulong ito ay nagpapakita ng hindi inaasahang kagandahan ng mundo sa ating paligid. Makabagong pagsupil ng Palau. Sa kalagitnaan ng Pasipiko, gumamit ang bansang isla ng Palau ng isang matinding makabagong estratehiya para labanan ang ilegal na pangingisda at kasing astig ito ng tunog nito. Noong 2014, naglakas loob ang Palau na ihinto ang komersyal na pangingisda sa malawak nitong 200 nautical mile na exclusive economic zone dahil sa pag-aalala sa labis na pangingisda na maaaring sumira sa malinis nilang karagatang kapaligiran. Pero hindi sila tumigil doon. Sa halip na umasa lang sa kanilang maliit na Cessna na eroplano para sa mga patrolya, gumamit sila ng mga unmanned drone na tinatawag na wave gliders upang mas palakasin pa ang kanilang pagbabantay. Hindi ito mga ordinaryong drone. Kaya nitong makita ang mga bangka mula 32 kilometro ang layo at sapat ang tibay para malampasan ang malupit na kondisyon ng karagatan. Pagkatapos, noong Hunyo 12, 2015, nakuhanan ng isang drone na lumilipad sa mataas na altitude ang isang epic na eksena. 4 na Vietnamese na bangkang pangisda ang nahuling aktual na nangingisda ng ilegal at hindi nagbirong makipag-usap ang gobyerno ng Palau. Sinunog nila ang mga bangka, isang matinding babala sa mga mangingisdang lumalabag sa batas. Makikita sa video ang mga bangkang nasusunog sa malayo. Isang dramatikong paalala kung ano ang pwedeng mangyari kapag sinuway mo ang mga batas sa karagatan ng Palau. Mula sa himpapawid hanggang sa mga kalsada, laging may mga hindi inaasahang tagpo. At ang mga CCTV camera na kadalasang hindi napapansin, tahimik lang na kumukuhang muli ng kani-kanilang mga kwento. Multong kaguluhan, nakuhanan ng CCTV. Sa kalaliman ng gabi, noong Nobyembre 1, 2012, isang nakapangingilabot na insidente ang naganap sa Castlefield House sa Manchester. Habang sinusuri ng mga gwardiya ang mga kamera, may napansin silang kakaiba. Isang doorknob sa camera 3 na gumagalaw mag-isa. Hindi ito karaniwang glitch sa opisina. Pero mas lumala pa ang mga sumunod na pangyayari. Sa isa pang kamera, isang malamultong anyo ang lumitaw na mas lalo pang nagpataas ng kilabot. At hindi pa doon natapos ang kababalaghan.
Isang upuang pang-desk ang biglang gumalaw palayo sa kinalalagyan nito. Parang may hindi nakikitang puwersang nagtutulak. Pagkatapos, nagsimula nang magloko ang mga computer sa opisina, nagfi-flash ng on at off na tila nag-glitch ng wala sa ayos. Patuloy sa kakaibang pagkilos ang doorknob. Ngayon ay tila may desperadong gustong pumasok. Samantala, sa iba pang kamera, makikitang kusang bumubukas at sumasara ang mga drawer ng cabinet at may mga papel na lumilipad sa buong silid. At ang pinaka-climax, kusang bumukas at sumara ang pinto habang ang mga security staff ay nakatulala, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Helicopter prison break, nakuhanan ng kamera. Dalawang bilanggo ang tumatakas, nakakapit sa lubid habang nakabitin mula sa helicopter. Noong 2013, 2 preso, sina Danny Provenzal at Benjamin Hudon Barbo, ang nakagawa ng isa sa pinakadaring na pagtakas mula sa kulungan na aktwal na nakuhanan ng kamera. Pero hindi lang ito basta matalinong plano, may air support talaga sila. Kinidnap nila ang isang helicopter. Oo, tama ang basa mo. Pinilit nilang lumapag ang chopper sa bubong ng Saint Jerome Detention Center sa Quebec, isang tunay na high-stakes na tagpo. Nang makaposisyon na ang helicopter, umakyat sina Danny at Benjamin gamit ang lubid na nakasabit sa chopper at tumakas sa napakadramatikong paraan. At eto pa, lahat ng ito ay kuhang-kuha sa mga security camera ng kulungan. Ang footage ay sobrang matindi na isinama pa ito bilang ebidensya sa korte. Noon, humaharap si Hudon Barbo sa ibang kaso at ipinakita ang video ng kanyang pagtakas sa mismong paglilitis. Maisip mo ba ang reaksyon ng mga tao sa loob ng courtroom habang pinapanood nila ang isang totoong nakakabaliw na jailbreak na parang eksena sa pelikula? Multong bangga sa kotse ng Russia. Ang nagsimula bilang isang ordinaryong biyahe sa kalsada sa Russia ay biglang nauwi sa isang nakakatakot at hindi maipaliwanag na insidente. Sa dashcam footage, makikita ang isang aksidente sa sasakyan na malayong maging pangkaraniwan. Biglang may lumitaw na misteryosong kotse, parang nagpakita mula sa wala, na naging sanhi ng isang biglaan at nakakagulat na banggaan. Nakakabaliw ang kuha. Isang sandali lang, wala naman sa daan, tapos bigla na lang nagpakita ang ghost car na parang galing sa parallel universe. Bumangga ito sa isa pang sasakyan. Ikinabigla ng lahat ng naroroon. Pero gaya rin ng biglaan nitong paglitaw, bigla rin itong naglaho, iniwang nakatanga ang driver, at ang lahat ng nakasaksi. Isa ba itong ilusyon ng ilaw? O may mas nakakakilabot pa bang dahilan? Ano man ang sagot, ang kakaibang banggaang ito ang pinag-uusapan ng lahat. Hindi araw-araw may multong kotse na biglang lalabas at mangbabangga. Isang biyahe na hindi mo malilimutan. Inalihan na babae sa supermarket sa China. Sa gitna ng isang supermarket sa Tsina, biglang ibinagsak ng isang babae ang mga bitbit niyang paninda at nagsimulang magpakita ng kakaibang kilos. Inatras ang kanyang ulo, paulit-ulit na yumuko at umungol na para bang nasa trance. Nang may isang lalaking naglakas loob na tumulong, bigla siyang sumigaw at nanlaban ng marahas. Sa isang biglaang pangyayari, may isang lalaking lumapit at pinigilan siya habang nagsagawa ng tila isang exorcism. Ang hindi inaasahang hakbang na ito ang tila nagbalik ng kanyang katahimikan habang ang mga saksi ay naiwan na gulat at litong-lito sa nasaksihang eksena. Lalaki, hinarap ang osong itim. Tahimik lang na nagpapahinga ang isang lalaki sa kanyang patio nang bigla na lang tumalon ang isang osong itim mula sa mababang gate at sumugod sa kanyang mga aso. Walang pag-aalinlangan, agad siyang kumilos at itinulak palayo ang oso para protektahan ang kanyang mga alaga. Sa insidente, nagtamo siya ng ilang sugat mula sa kagat, pero sa kabutihang palad, hindi na kinailangang dalhin sa ospital. Totoong katapangan ito. Ang protektahan ang mga alaga anuman ang mangyari. Nakakakilabot na footage mula sa Gettysburg. Habang nagmamaneho sa Gettysburg Civil War battlefield sa Pennsylvania, nakuhanan ni Greg Uelling ng isang tunay na kilabot na tagpo sa kanyang kamera. Nakita niya ang tila mga aninong figura na dumaraan sa isang bukirin. Parang bahagi ng isang sobrenatural na reenactment. Hindi lang basta makasaysayang lugar ang Gettysburg, kilala rin ito sa nakakapanindig balahibong reputasyon.
Isa ito sa mga pinakakilalang pinamumugaran ng multo sa buong Estados Unidos. Konektado sa malagim na labanan noong 1863 kung saan 51,000 na sundalo at 5,000 na kabayo ang nasawi sa loob ng 3 araw na labanan. Dahil sa matinding trahedya ng digmaan, naging mainit na lugar ito para sa mga kababalaghan, kaya't nang mapanood ang footage ni Greg, tunay na kinilabutan kami. Lalaking nag-teleport, nakuhanan sa Japan. Isang CCTV footage ang nakahuli ng tila pag-teleport ng isang lalaki sa kalye. Sa isang iglap, wala siya sa eksena. Tapos bigla na lang siyang lumitaw sa gitna ng kalsada at mabilis na tumawid. Teknolohiya ba ito ng hinaharap o isang glitch sa Matrix? Hanggang ngayon, maraming tao ang nangangapa pa rin kung ano nga ba talaga ang nangyari. Matapang na aso, pinalayas ang oso. Sa isang nakakabiglang tagpo, isang matapang na aso ang kumilos para protektahan ang kanyang tahanan. Sa bakuran ng kapitbahay, may osong itim na gumagawa ng kaguluhan. Walang pag-aatubili, hinarap ito ng aso, tahol ng tahol, at walang takot na sinugod ang mananakop. Sa pamamagitan ng walang humpay na tahol at tapang, napalayas ng aso ang oso palabas ng bakuran. Hindi araw-araw makakakita ka ng asong humaharap sa oso, pero pinatunayan ng matapang na asong ito na kahit ang pinakamaliit na bayani ay pwedeng makagawa ng malaking pagkakaiba. Multong aso, nakitang naglalaro sa bakuran. Na-imagine mo na bang may ibang nilalang na dumadalo sa iyong likod bahay? Si Jake DeMarco, isang ama mula sa Melbourne, ay hindi kailanman inasahan ito. Hanggang sa may nakita siya sa footage mula sa kanilang security camera. Ipinapakita sa video na ang kanyang aso, si Ryder, ay tila nakikipaglaro sa isang puting aso na parang multo. Nagulat si Jake. Napapaligiran ng 2 metrong bakod ang kanilang bakuran, kaya imposibleng may nakapuslit na ibang aso. Nang mapanood niya ang video, agad siyang tumakbo palabas para silipin ang nangyari. Pero pagdating niya, wala na ang puting aso. Tila naglaho na parang bula. Totoo bang multong aso ang kanyang nakita? O nilinlang lang siya ng kamera? Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtatanong kung ano nga ba talaga ang gumagala sa kanyang bakuran. Ang kababalaghan sa Hill House. Isang batang babae ang naglalaro lang sa loob ng bahay kasama ang kanyang manika. Walang kakaiba, di ba? Pero may isa pang manika sa ilang talampakan ang layo. At habang naglalaro ang bata, may kakaibang nangyari. Bigla na lang, dahan-dahang umikot ang ulo ng manika. Tila sumasayaw sa sarili nitong nakakatakot na galaw. Walang kaalam-alam ang bata. Patuloy lang siyang naglalaro na parang walang kakaibang nangyayari. Pero mas lalo pang lumala ang mga kaganapan. Nasa ibang kwarto na ang bata, gumuguhit sa isang mesa, nang bigla niyang makita ang mga papel sa mesa na unti-unting umaangat at gumagalaw mag-isa. Sa takot, tumakbo siya palabas. Nang subukan niyang bumalik, pakiramdam niya ay nabubuhay ang bahay. Lumilipad ang mga papel at gamit at ang mismong mesa ay gumagalaw. Pusa ang tagapagligtas. Narito ang isang kwentong nakaaantig na nagpapakita ng kapangyarihan ng isang di inaasahang bayani. Si Jeremy, 4 na taong gulang pa lang, ay tahimik na naglalaro nang biglang umatake ang aso ng kapitbahay. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, kumilos agad si Tara, ang pusa ng pamilya. Tumalon siya at buong tapang na sinugod ang aso. Iniligtas si Jeremy mula sa kapahamakan. Narinig ng ina ni Jeremy ang ingay at agad siyang tumakbo. Sa kabutihang palad, ligtas ang bata. Agad niyang ikinulong ang aso sa bakuran. Labis ang pasasalamat sa matapang nilang pusang tagapagtanggol. Nakita ang higanting pusit. Buhay! Makakuha ng footage ng higanting pusit na buhay. Bihirang-bihira yan. Karaniwan, ang ganitong mga dambuhalang nilalang ay nakikita na lang na aninag ng katawan sa dalampasigan. Pero makita ang isa habang buhay at lumalangoy sa natural nitong tirahan. Isa itong pambihirang pagkakataon. Kamakailan, sinuwerte ang mga Japanese divers nang makuhanan nila ng video ang isang higanting pusit na tila tunay na halimaw sa ilalim ng dagat. Karaniwang naninirahan ang mga ito sa pinakamadilim at pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Kaya't ang pagkakita sa isa na buhay ay parang tumambad sa isang alamat na naging totoo. Isang jaw-dropping na sulyap sa mahiwagang mundo ng isang nilalang na tila alamat lang dati. Umano'y alien na kunan sa lahunta. Kamakailan, isang security camera ang nakakuha ng footage ng tila nilalang na hindi tagamundong ito, palakad-lakad sa lugar sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ito pangkaraniwang kuha. Ang anyo ng nilalang ay kakaiba. May kakaibang liwanag at kilos na mahirap ipaliwanag. Ang paraan ng kanyang paggalaw
ay malayong malayo sa tao o hayop. Dahilan para lalo pang maging misteryoso ang tagpo. Habang may ilan na nagsasabing ito ay isang prank o kaso ng maling pagkakakilala, may mga nagsisimulang maniwala. Baka ito na ang patunay ng bisita mula sa ibang planeta. Ang footage ay nagpasimula ng iba't ibang espekulasyon at marami na ang nagtatanong. May mas malalim pa bang kahulugan ang kakaibang paglitaw na ito? Multo, iniligtas ang batang babae. Ito ang klase ng kwento na tiyak mong uulitin sa iba. Sa CCTV footage, makikita ang isang batang babae na tatawid na sana ng kalsada nang biglang may paparating na kotse sa matinding bilis. Mula sa wala, isang aninong figura ang sumulpot, kinuha ang bata at iniligtas siya mula sa tiyak na kapahamakan. Pagkatapos, bigla rin itong naglaho sa dilim ng gabi. Ang figura ay gumalaw ng napakabilis, parang kidlat, at nagdulot ng palaisipan sa lahat. Isa ba itong multong tagapagligtas? O isang sobrang bilis na tao na di natin namalayan? Isang nakakakilabot na tagpo na binubura ang linya sa pagitan ng sobrenatural at hindi ka panipaniwala. Ikaw, ano sa tingin mo? May multong nakialam? O may ibang paliwanag? Kaya ikaw, ano ang pinaka nakabibiglang footage na nakita mo? I-share mo sa amin ang paborito mong tuklas. At huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pa.